Sobra na nga ba? Vice ganda at Ayon Perez sinampahan ng criminal case dahil sa cake. Mga nagsampa nakipag-meeting kay Lala Soto. Tingnan ang mga detalye. Tila parang serye na ang nagaganap sa isyu ng MTRCB at Showtime dahil padagdag ng padagdag ang mga taong sumasawsaw sa isyu na ito. Sa latest na kaganapan kasi ay nadagdagan ang mga karakter na sangkot sa isyu ng MTRCB at ang 12-day suspension na ipinataw nito sa Showtime. Una nang nadamay sa ikinilos ng MTRCB ang EAT dahil ang MTRCB chair ay si Lala Soto na anak ng EAT host na si Tito Soto. Sa oras ng tanghalian, ang EAT at Showtime ay magkalaban na programa. Kamakailan lang, sumalang ilang individual bilang miyembro ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas o KSMBPI, isang hindi gaano kilalang grupo bago ito. Hinain ng criminal case ang grupo laban kay Vice Ganda at ang kanyang partner na si Ayon Perez, mga kilalang host ng kapamilyang noontime show Night Showtime. Kasamang ilang miyembro ng KSMBPI, isang abogado na si Atty. Leo Olarte ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong September 11, 2023 upang magsumitiyan ang kanilang reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. Ang reklamo ng KSMBPI ay may kaugnayan sa insidente ng icing cake sa isang segment ng show nitong July 25. Naglabas ang grupo ng kaso ukol sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban kina Vice Ganda at Ayon Perez. Sinabi ni Atty. Leo Olarte sa isang pahayag aniya sa kaugnayan sa insidente ng cake icing nitong July 25, 2023, sinampahan ng kriminal na kaso ang dalawang host ng Showtime, sina Vice Ganda at Ayon Perez, ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI, isang samahan na binubuo ng mga kasapi mula sa social media broadcasting community. Sa kanilang pahayag, kaugnay dito ay sinabi, "Nowadays, there have been countless proliferation of immoral, indecent, lewd and vulgar shows, clips, TikTok vlogs, etc. that are being streamed on social media and sometimes in the traditional media. The worst part of it all is that these are unregulated and are accessible by any person including the youth, children and even minors who are tech-savvy on various social media platforms. Just by click of a finger, all these malevolent presentations are made easily available even on mere cell phones already." Lumalabas na bahagi ng taga-suporta ng MTRCB ang reklamo ng KSMBPI. Sa August 29 FB post ng Spin Media, official affiliate ng KSMBPI, ibinahagi ang ilang larawang kuha sa pulong o meeting ng KSMBPI kay Chairperson Lala Soto sa mismong tanggapan ng MTRCB. Caption ng post ng grupo ay sinabi, "Signing of the Memorandum of Agreement between Spin Media and the Kasapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated at the National Office of MTRCB last August 24, 2023, followed by a special meeting with MTRCB Chairperson Lala Soto discussing the proliferation of immoral content in some of the noontime TV shows and how we can support MTRCB in raising the public awareness and action to address moral decay in the entertainment industry." Spin Media now is an official affiliate of KSMBPI. Noong August 24, ipinagkaloob ng KSMBPI sa MTRCB ang kanilang suporta para umano sa public awareness at makatulong umano sa pag-aksyon sa pinaniniwalaan nilang moral decay sa entertainment industry. Anong iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Emma Balya, kay Karel Kong at kay Gloria Tortuga. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.